Okay, so good afternoon to all of you. So tayo po ay dadako sa panibagong topic na meron tayo ngayon. So last week we have discussed the two aspects of globalization. Unang-una, yung economic globalization. Nag-discuss tayo regarding multinational corporations. Nag-discuss tayo regarding BPO. Nag-discuss tayo regarding overseas workers. At the same time, we've also mentioned certain effects of positive and negative, of course, positive and negative effects of those manifestations of economic globalizations in our society. And also, binigyan din natin ng happy hour yung technological globalization. Actually, sabay yan eh. Techno-social-cultural globalization. Pero dahil nauna na in technological globalization, right now, we will just focus on the social and cultural aspect. Okay, so for this globalization or aspect of globalization, we will focus on the manifestation on this manifestation of social cultural globalization wherein ang gusto nating makita ay kung paano yung kultura ng isang tao or ng isang grupo ng mga tao, ng isang lahi ay nakaaapekto or nakaiimpluwensya sa buhay ng marami. Okay, so for example, is K-drama. Okay, so if you're going to look at it, K-drama is actually an example of popular culture. Okay, so when we say popular culture, it means accumulation of cultural products, including music, art, literature, fashion, dance, film, cyberculture, television. And of course, in this portion, sobrang konektado ito sa inyong course. Okay, sobrang konektado dahil kayo ay communications major in theater play and I don't know, maybe some of you are really into developing your skills in arts or another form of communications that you have there. Pero in terms of popular culture, sobrang importante talaga na tayo ay nagkakaroon ng pake sa pagbuo nito. Halimbawa na lang no, ito yung K-drama. Kung makikita natin, isa ito sa ginamit ng Korean government in order to also influence the other countries in the world today. Bakit nga naman hindi? Okay, kasi pag tinignan natin, right now, ang popular culture na meron tayo ay hindi lang to basta-basta may kinalaman sa pagsayaw, hindi lang ito may kinalaman sa pagkakaroon ng mga panibagong mga awitin, but it has something to do with not just preserving the culture as well, but it has also that connotation or goal to ensure that the other people around the world will also abide with what you believe in. Okay. For example, here in the research paper of Butsaban Kamon, sabi dito, the Hallyu policies of the Korean government. Okay. Pag sinabi natin Hallyu policies, Hallyu, ibig sabihin yung Korean wave of culture na meron sila. So, tignan natin, no, grabe yung title na meron dito yung researcher. Yung sabi niya, Hallyu policies, ibig sabihin, yung Korean wave of culture na meron tayo ngayon, hindi lang ito basta-basta dahil sa manifestation or sa desire ng mga artists or mga drama actors, yung mga drama actresses or mga film directors there. Hindi lang ganon. It has something to do with the Korean government. Okay, tignan natin kung paano nangyari yun. So, just to give you a background regarding this research paper, it is supported by the Faculty of Arts Research Fund um, in Thailand, Chulalongkorn University. So, hindi ito basta M.A.M. research paper lang. So, this is supported by the government of Thailand. So, gusto nila pag-aralan ano bang meron sa Hallyu policies ng Korean government. So, popular culture is actually a form of soft power. So, meron tayong dalawang uri ng power. But, just to give you a brief explanation regarding power, pag sinabi natin power, ibig sabihin, ito yung kakayahan natin na maisagawa yung gusto natin and mapasunod yung mga tao nasa paligid natin. And how do we do it? There are two types of power. Hard power and soft power. When we say hard power, it means you're using
military. You're using um, missiles, arms race, yan. 'Di ba? Yung ginagawa ng China, Russian Federation, and US ngayon, nagpapaigtingan sila ng kanilang mga military power, no? So, pinapakita nila sino ba ang may mas malakas na military base sa Asia Pacific, sino ang merong mas may kakayahan na mag-build ng nuclear during the time of Cold War. Sobrang pasok na pasok din yun, no? Yung hard power. So, when we say hard power, it has something to do with military power. So, ano naman yung soft power? So, it is coined by Joseph Nye. So sabi niya dito, it is the ability of a country to persuade others to do what it wants without force or coercion. So, ibig sabihin, without utilizing military power. Okay? So, nai-impluwensyahan ng isang bansa yung iba pang mga bansa sa pamamagitan hindi ng militar, hindi sa pamamagitan ng any form of force or dahas, pero nai-impluwensyahan nila or ng isang bansa yung ibang bansa sa pamamagitan ng kanilang kultura. Okay? Sa pamamagitan ng kultura na meron sila. At yun ang ginawa ng South Korea. For example, aside from South Korea, no, halimbawa US, United States. Focus tayo kay United States, halimbawa. Kung titignan ninyo, no, pag sinabi kasi natin modernization, pag sinabing modernization, ang perspective agad natin, di ba, dapat merong halimbawa sa isang city, paano mo masasabi na ang isang city ay isang city? Paano mo masasabi na maunlad ang syudad na ito? Halimbawa sa konteksto ng Pilipinas, dapat merong Jollibee, 'di ba? Meron Jollibee. Sa konteksto naman ng westernization or modernization per se, masasabi mo na modern daw ang isang um, bansa if for example meron siyang McDo, meron siyang Starbucks, nag-o-open siya sa mga multinational corporations such as Apple Corporation. Yan. So, kung makikita natin, 'di ba, uh, yung kultura ng US, pasok na pasok dun 'yon, 'di ba? Parang pag sinabi na kapag modernization dapat or westernization dapat ang tingin natin dapat diyan Starbucks, McDonald's, Coca-Cola, ayan, 'di ba? Dapat meron kang access sa mga produkto na ito para masabi na modernized/westernized ka. Pero sa totoo lang, 'di ba, pag tinignan mo, hindi naman siya totally uh, muka ng westernization eh. It's actually US. Hindi lang naman 'yun ang mukha ng modernization eh. Actually US 'yon. US face 'yon. But when we say when we say modernization or westernization, automatically yun agad yung perspective natin, di ba? Parang Starbucks, Apple, yan. So, yun yung mga mukha. That's an example of soft power. Okay, so you're using culture. Okay, so another example would be, of course, yan nga, K-drama. So, tignan natin, ano ba ang kasaysayan ng K-drama? So, tignan natin, no, ito, si President Kim Dae-jung in the history of South Korea, tinuturing siyang president of culture. Okay, tinuturing siyang president of culture. So, gumawa siya, or rather, hindi siya gumawa, wala naman siya kakayahan gumawa dahil executive function lang ang kaya niyang gawin dahil presidente siya. Ang may kakayahan lang na gumawa ng batas ay ang Congress nila. Okay? Yung legislative branch nila. So, anong ginawa niya? Nag-promote siya doon sa legislative branch ng South Korea na gumawa ng batas. Anong batas na yun? Basic Law for Cultural Industry Promotion in 1999. So, ginawa niya, sabi niya, during that time kasi katatapos lang ng tinatawag na Asian Financial Crisis. 1997 Asian Financial Crisis. So, sabi niya, instead of focusing on um, building complicated infrastructures, building complicated jobs, sabi niya, sige, um, bilang initiative or paunang salta sa pagpapaunlad ng bansa natin, paunlarin natin yung kultura natin. Kung wala tayong maayos na mai-export sa ngayon, sige, mag-export tayo ng culture na meron tayo. Okay? So, look at this. For example, no, ang ginawa nila, nag-allocate sila ng 148.5 million US dollars. 148.5
million US dollars in order to ensure that they would have that capability to export cultural products, cultural waste. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, bahagi rin nun yung pagpapaulad ng Korean films, Korean drama, Korean music, Korean dances. So, ibig sabihin, if na-addict tayo sa Korean, any Korean popular culture, it was not because of accident. Hindi lang dahil sa nagandahan din kayo doon sa kanila. Okay? Manifestation lang yon. Kaya ka na-in love at na-addict sa Korean culture. It was actually planned by the government of South Korea. Si President Kim Dae-jung ang gumawa nun or nag-initiate ng plano na yon. So, sabi dito, noong 1997 Asian financial crisis, natapos na yun. So, yung Korean government, sinubukan niya mag-initiate ng project. O sige, wala tayong mai-export Korean popular culture ang i-export natin. Okay, so kung makikita natin no, yung kanilang context, so sobrang pasok na pasok lagi. Sobrang laging merong bahid ng kultura. Halimbawa, nalimutan ko i-explain doon sa bandang unahan. Halimbawa, anime din. No? Pag tinignan natin yung anime kasi pag inaral mo siya ng maigi, yung kwento, yung flow ng kwento, sobrang babaw eh. Sobrang babaw lang niya. Pero dahil yung Hapon, hinahaluan niya yon ng bahid ng nationalism, ng patriotism, ng Japanese culture. Sinabi natin Japanese culture, it includes hard work, effort, yan, passion. Diba? Yun yung madalas na namumutawi. Never give up. Okay? In the midst of pain, you still have to continue. Yan yung mga namumutawi sa mga anime, diba? Pero, pag tinignan mo yung story, ang babaw. But because of that Japanese culture, lumalim yung kwento, lumalim yung pagkaka ano to present nung kwento niya. It's the same thing with Korean drama, 'di ba? Pag tinignan niyo ng maigi yung konteksto nila, lagi din siyang may bahid ng kwento ng kasaysayan nila, ng kultura nila. Halimbawa, ito yung Squid Game, no? Um, kung napansin ninyo, yung utang ng mga tao doon, kung napanood yung Squid Game, na something to do with debt, okay, utang. So, sir, totoo kaya yung ganong kwento, yung parang grabe naman yung utang, halos umabot na ng milyon-milyon, totoo kaya yun? Yes, it is true. And it actually happened 1997, during 1997 Asian financial crisis, wherein maraming Koreano ang nawalan ng trabaho, maraming Koreano ang ah, nagsara yung negosyo nila, tapos kinakailangan tanggalin yung ilang mga trabahador din nila. And nangyari din doon, meron din mga tinatawag na IMF suicides. If you're going to look at the context of that drama series, grabe yung patayan, no? Parang totoo ba yan? Parang magpapatayan sila para sa pera? Yes. And sa totoo lang, hindi lang sila, buti nga doon sa Squid Game, hindi magkakakilala. Ang pinakita doon, nagpapatayan yung hindi magkakakilala eh. Pero, in realia, during the 1997, ang nagpapatayan, yung magpamilya. At hindi sila nagpapatayan dahil nag-aagawan sila ng lupa, tulad ng mga kwento dito sa Pilipinas, nag-aaway-away ang pamilya dahil sa lupa. Dito, sa Asian financial crisis sa Korea, ang nangyari, pinapatay nila yung pamilya nila kasi kinakailangan nila na ma-ensure na hindi maghihirap yung kanilang pamilya, yung kanilang anak, yung kanilang asawa. Okay? So mamaya, kung may time pa tayo, susubukan nating i-ano yun, i-discuss sa political globalization. But just look at this one, kung paanong yung isang sobrang simple lang na TV series na palalim din ng kultura ng Korea, ng South Korea. Hinaluan nila ng historical basis or historical context.
So, ayan, no? So, pag tinignan natin, ano ang mga social reflection madalas sa mga K-drama? Chaebols. Marami sa kanila, pinapakita doon sa K-drama, sa Korean drama, yung problema ng kanilang mga mayayaman na korporasyon. Halimbawa, di ba, tignan niyo yung Samsung. Kung naba, di ba, kung babalikan niyo yung discussion natin last time, si Samsung ay nagtayo ng billion-dollar factory, chip factory sa Texas. Binibira sila doon actually kasi bakit diyan kayo nagtatayo ng mga factory ninyo? Ba't hindi kayo magtayo dito sa bansa natin? Dahil pag tinignan ninyo kasi yung bansa nila, hindi lang naman, hindi lang, hindi lang Pilipinas, hindi lang yung ilang mga bansa na nasa third world countries such as yung mga Southeast Asian countries, Thailand, Vietnam, yung naghihirap at nawawalan ng trabaho yung mga tao. Even sa isang bansa na tinuturing natin at tinitingala natin na South Korea, even Japan and China actually, namomroblema din yung ilan nilang mga kababayan, yung kanilang mga tao in terms of employment. Okay, so ganun din. Ganun dito yon. Yun yung problema nila. Okay, so aside from that, no, hindi lang naman din yon, but they also have problem in terms of corruption. Okay, so inaakusahan ng corruption yung ilan sa mga mayayaman na corporations in terms of pagiging pasaway. Eh, di ba yung mga anak mayaman, yun sila. So, uh, problema ng lipunan nila yung mga chaebols. Okay, no? So, ito na an example of cultural cultural message na meron sa K-drama. Ako kasi sobrang hindi ako hindi ako masyadong fan ng ano ng mga tao ng mga actors doon. Lagi ko kasi tinitignan yung values doon. If you're going to look at the Squid Game, itong tao na to, no, actually it's a criticism against the society. Kasi kung aaralan ninyo ng maigi, itong tao na to, matalino to eh. Top 1 siya sa isang top university sa South Korea. So, ibig sabihin nun, ang tali-talino mo, ibig sabihin, during your batch, you're considered the most intelligent person. Kasi top 1 ka sa isang top university. So, ikaw yung pinakamatalino sa batch ninyo in your generation. But what happened? Nangyari, wala. Lalabog siya sa utang. Yun yung perspective, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan, yung regarding sa financial IQ and financial EQ. If you're going to look at the education system that we have right now, patuloy tayo nagpo-produce ng mga tao na may mataas na IQ, magaling, matalino, maraming alam pagdating sa iba't ibang mga subjects, pero pag lumabas na sila ng eskwelahan, pinahawak mo na ng pera, hindi sila marunong kumontrol at hindi sila marunong umawak ng pera. Okay? Yan ang classic example. Kaya, yung Squid Game, birada yun sa education system through this character. Ito pa, si Lolo, di ba? Siya yung founder ng Squid Game, yung laro, siya yung nagpa-umpisa noon. And if you're going back to yung last episode, diba? Eh, namin niya doon sa last episode. Kasi sobrang yaman niya eh. Sobrang yaman niya. Kaya lang, sa sobrang yaman niya, yun din mismo yung nag-push sa kanya na anong mangyari? Ayun, gumawa ng isang laro wherein paglalaroan niya yung mga tao. Bakit? Dahil na-bored na siya. Kasi yun nga yung sinasabi natin. Noong nakaraan, sabi ko sa inyo, ang pera, kaya ka naman talagang pasayahin. Kaya ka talagang pasayahin yan. But there is a limit. There is a limit to that. Okay? So, halimbawa, wala kang pera, tapos binigyan ka ng pera, sasaya ka. Ganon din, halimbawa, wala kang pera, tapos nagtrabaho ka, pinagtrabahuan mo ng maigi, yung dapat mong makuha na pera, sobrang sasaya ka lalo. Kasi, meron kang kumbaga parang pakiramdam, yung sense of, uh, ano ba to, yung, dahil ginawa ko ito, pinaghirapan ko ito, you deserve that money. Yan. So, kumbaga parang, masasaya ka naman talaga. But there's a limit. Okay? Yun yung sinasabi ko sa inyo noon. There's a limit to that.
'Pag naabot mo na yung pinakarurok kung saan napo-provide mo naman na yung lahat ng mga pangangailangan mo, hindi ka naman na naghihirap, wala ng gano'ng, posisyon or estado ng buhay, then dun na nag-uumpisa yung boredom, yung greed, 'yan, yung pagkalap pa ng mas maraming pera kahit hindi mo na siya kailangan. Yun yung nangyari kay Lolo. Ang nangyari sa kanya, nung naabot niya na yung maraming mga pera at nagagawa niya na lahat ng mga gusto niya, kaya niya nang makuha lahat ng gusto niya, kaya niya nang mabili lahat ng gusto niya, nakaramdam siya ng boredom sa buhay. Nagkaroon siya ng question, ito na ba yung gusto kong maabot? Ito na ba yun? Kaya bumalik siya sa kanyang pagkabata. 'Di ba? Kaya gumawa siya ng gano'n, gusto niyang i-enjoy yung buhay niya ulit kasama ng mga tao kahit parang 'pag tinignan mo parang nagpapatayan na sila. 'Di ba? The issue of social capitalism. Okay? Hindi natin masyadong tataryahin yung konsepto ng social capitalism. Pero yun, yung kapitalismo, yung mapang-aping kapitalista. Anyway, okay, so ayan, look at this statement, no, yung sentence. Hindi nilagay dito yung konsepto ng happiness, but fulfillment. Okay? Money will not help you achieve fulfillment. When you say fulfillment, ibig sabihin yung sense of purpose. Hindi yung pera ang tutulong sa'yo para makita mo ano ba yung dahilan ng buhay. It has something to do within you, inner character. Okay? Money is just a tool. Okay. So, gusto ko sanang ipapanood sa inyo itong video nito, pero search nyo na lang sa internet, sa YouTube, Jack Ma and his biggest regret. Meron kasi doon sa video, kung si Lolo doon sa Squid Game ay ang naging ending niya na kailangan niyang mag-establish ng isang laro at aminin doon sa nanalo na sobrang bored na siya sa buhay. Si Jackman naman, actually kasi salamin yun eh, yung kay Lolo. Look at Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Diba kung ano-ano na mga pinagagawa niya. Si Jeff Bezos gusto maging immortal. Si Elon Musk gusto maglagay ng brain microchip. Yung Zuckerberg naman kung ano ng mga pinagagawang development sa social media niya, pinaglalaruan kayo. Tayo naman, aanga-anga. Tuwang-tuwa tayo sa bawat ginagawa niya ng mga bago. Well, anyway, but Jack Ma is different. I mean, I think it has something to do with the philosophy eh. Si Jack Ma kasi, meron siyang bahid ng Eastern philosophy kaya ganito. So, doon sa video, kung papanoorin siya sa internet, sabi niya doon, nag-usap daw sila ng asawa niya. Nag-usap sila ng asawa niya. Tapos sinabihan siya ng asawa niya. Sabi ng asawa niya, di naman kita asawa eh. Asawa ka ng Alibaba. Tapos sabi ni Jack Ma, siguro kung meron daw siyang biggest regret niya yung masyado ako naging public, masyado ko napagtuunan yung yung maraming mga bagay na nalimutan ko na mamuhay na naaayon sa pagiging isang tao, simpleng tao. Anyway, in spite of that naman, no, I believe marami din namang nagawang mabuti yung Jack. And I think yun yung naging ending niya doon sa video na wala naman na tayong magagawa. Regret is regret. Pero sabi niya, ang importante, habang nasa kasalukuyan, nagagawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin. So, di ba, very different from what uh, the Richmond in Squid Game portrayed. So let's proceed to globalization as political process. So dito, pag-uusapan natin yung interconnectedness ng iba't ibang mga bansa, specifically the interconnection of governments. Okay. Isa sa mga dapat natin pag-usapan dito yung tinatawag na international organizations. Halimbawa, ito, kasi sa international organizations, may mga pagkakataon na mismo mga bansa rin naman ang bumubuo doon. Halimbawa, ito, ASEAN. It's an international organization na binubuo ng mga government sa Southeast Asia. European Union, of course, the term itself, European countries. BRICS, okay? Yung nagkakamali ano na natin ito, napag-usapan na natin ito na nakaraan. And actually, um,
recently nga, no, may mga ibang mga political analyst na sinasama na nila yung Kingdom of Saudi Arabia. So, BRICKS, C, China, then Kingdom of Saudi Arabia. So, anyway, so pag-uusapan natin governance. Sino na ba talaga ang may kapangyarihan sa mundo? Okay, pagdating sa pamamahala. Okay, sino na ba ang talagang may kakayahan na pamahalaan yung ating mundo, 'di ba? Is it uh, the international organization, or is it the country? Okay, so before we proceed no, dito sa United Nations, kasi pag sinabi kasi United Nations, of course, ito ay kalipunan ng mga bansa nagkakaisang bansa. Okay, kalipunan ng mga nagkakaisang bansa. So, if you're going to look at this, paano ba natin masasabi ng isang bansa ay bansa? Merong apat na elemento. Please take note of this. Okay? Nalimutan ko kasi i-prepare yung PowerPoint na isa. Pero, kabisado ko naman yun. Apat. Apat na elemento. Una, tao. People. Paano masasabi ng isang bansa ay isang bansa? Siyempre, dapat merong tao. Merong pinamumunuan na tao. Pangalawa, merong pamahalaan. Merong pamahalaan na namumuno sa mga tao. Nagpo-provide, nag-i-impose ng batas sa kanila. Pangatlo, meron tayong tinatawag na territory. Sinabi nating territory, ibig sabihin, uh, uh, ano to, binubuo siya ng tatlong, how would I say this? Tatlong teritoryo. Uri ng teritoryo. Land, the water, and the air, space. When I say air, I'm not talking about the oxygen. Space, aerial space. Ibig sabihin, yung nililiparan ng mga aircraft, uh, nililiparan ng mga eroplano, yan. So, yun yung mga territories na meron tayo. Okay? So, pangatlo yun. Pang-apat ay yung tinatawag na sovereignty. Sovereignty. Okay. Meron dalawang uri yung sovereignty. Internal sovereignty at saka external sovereignty. Ano yun? Sinabi natin internal sovereignty, sovereignty, okay? Sovereignty. Search nyo na lang. Sovereignty. Internal sovereignty, ibig sabihin, yung kakayahan ng pamahalaan na pamahalaan yung mga tao sa loob ng bansa, and at the same time, yung recognition ng mga tao doon sa government as the legal government. Okay? Next, external sovereignty. Ibig sabihin naman nun, from the terms of external, ito yung kakayahan ng bansa na pamunuan tayo na hindi tayo pinakikialaman ng ibang bansa. Okay, hindi tayo pinakikialaman ng ibang bansa. That's it. Okay? So, halimbawa, di ba, pag sinabi natin external sovereignty, good example, a good case actually is or was the case of the then President Rodrigo Duterte during his time. Okay, 'di ba yung panahon na meron siyang issue regarding sa drug war. Okay, so 'di ba may mga ilang kasi mga bansa na nagre-react. Okay, and isa sa pinakamaingay is the United States. United States. Okay, isa sa pinakamaingay ang US. Ngayon, um, wala namang masama kung halimbawa ang magpo-point out ay halimbawa ito, United Nations. Po-point out nila na, oy, bawal yan kasi international law dapat um, ginagalang ang karapatang pantao. Okay, okay yun. However, kung ang magpo-point out yan ay ang US, sasabihan nila tayo lalo during that time, no, ang ginagawa nila,
sa Congress, US Congress, ginagawa nilang usapin yun, issue. Tapos, nag-ano sila sa atin, parang meron silang mga order. Sinasabi nila, "Hoy, kayo, ayusin niyo yan." May mga US senators na gano'n eh. So, that's actually invalid. Ibig sabihin, kahit dumaldal ka ng dumaldal dyan, wala kayong karapatan na magsabi na ito dapat namin gawin because we are a sovereign country. Ibig sabihin nun, meron kaming independent foreign policy. Hindi tayo pwedeng pakialaman ni United States. Okay? Kasi kung makikialaman nila tayo, di duruin din natin sila. Sabihin natin, uy, ayusin nyo nga yung mga ginagawa nyo sa mga itim. 'Di ba? Kasi actually, hindi nga lang itim eh. Kasi sa kanila, it means colored. Pag colored people ka, black, yellow, brown people, just like us, iba yung trato. Diba? Lalo na sa mga itim. Pinapatay sa Texas, ang daming ganun ha. Grabe yung issue nila pagdating sa discrimination at pagpatay. O, edi kung duduruin nila tayo, duduruin din natin sila kung gano'n. Magduruan tayo. 'Di ba? Yun siya. That is why we have sovereignty. Hindi tayo basta pwedeng pakialaman ng isang bansa lang. Kahit mayamang bansa pa yan, tulad ng United States. Now, balikan natin na apat yon. Tao, people, the government, pamahalaan, territory, which includes the water territory, the land territory, air territory, or space territory. And then pang-apat, yung tinatawag na sovereignty, which includes internal sovereignty and external sovereignty. Okay? Sige po. So, United Nations, from the term itself, nagkakaisang mga bansa. Anong layunin niya? Of course, pagkaisahin ng mga bansa natin. And sa totoo lang, no, ang United Nations, maganda naman ng hangarin yan. Panatilihin ang kaligtasan, peace and order, magkaroon ng malawakan na pagkakapantay-pantay, so on and so forth. However, maraming mga binabato na mga issues sa kanila. No? Halimbawa, napaka-undemocratic daw ng United Nations kasi kung titignan mo naman daw, ang talagang nasusunod naman daw talaga doon, hindi naman yung majority vote, but actually the influence of the powerful countries. Halimbawa, there is this one agency under the United Nations called Security Council. So the Security Council is actually it was established in order to maintain or sustain peace and order. Okay? However, kung peace and order naman pala, bakit? Bakit hindi napigilan yung pagbomba ng United States sa Syria and Iraq? Bakit yung Russian Federation hindi nyo napigilan nung sinasakop nila yung Ukraine? Bakit hindi nyo mapigilan ang China na nambubuli dito sa Southeast Asian countries? 'Di ba? So, doon pala magkakaroon ka ng question eh. Ano ba talaga ang United Nations? Was it uh, established for the majority or ano siya? Simbolo lang siya para manahimik tayong mga bansa at sabihin na merong boses ang maliliit pero sa totoo lang naman, wala naman talagang boses ang mga maliliit. Okay? So, if you're going to look at this, yun yung ilan sa mga binabati ko sa kanila. Marami yan, actually. Halimbawa, ito, Millennium Development Goals. No? Ito ay sinet ng United Nations. Kung di ako nagkakamali, around early 2000 ito, nung sinet nila. And, kailan nila ito balak ma-achieve? Tapos na, actually. It was around 2015. Ayan o, kung babasahin ninyo, masyado kasing panglangit yung sinet nila na goals. Halimbawa ito, 'di ba yung term na eradicate extreme poverty. Eh, 'di ba pag sinabing eradicate, it means wala talaga. Wala na. Achieve universal primary education, promote gender equality, reduce child mortality, improve maternal health, combat HIV. Yan. So, ang dami, no? Napakapanglangit. But, kailan nila balak ma-achieve yan? 2015. Oh, na-eradicate ba yung poverty and hunger? Hindi. Okay, lumala pa nga. Meron nga tayong world financial crisis eh. Hanggang ngayon eh. So, anong ginawa? So, syempre, dahil napahiya ka, ang gagawin mo, i-redeem mo yung sarili mo. Okay, ililigtas mo yung sarili mo.
Sustainable Development Goals. Nag-set sila ng panibago. Tinawag naman nila ngayon na Sustainable Development Goals. What is Sustainable Development Goals? Binubuo siya ng 17. 17. So, yung una, 8. Ngayon, 17 na. Kasi sabi na, hindi kasi generic kasi yun eh. So, namin, gagawin namin, i-specify namin, kaya dumami siya, sabi nila. Okay? So, ayan siya. Teka, nilista ko to eh. Ayan. Ayan. Goal 1. Tignan niyo ha. No poverty. Hiniwalay nila. Yung kanina kasi dun sa Millennium Development Goals, magkasama yung poverty at hunger. Ngayon, hiniwalay nila. No poverty. Yung isa, zero hunger. As good health, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable clean energy. Ito pa lang, yung goal 6 and 7 pa lang, mahihirapan ka na ma-achieve yan eh. Bakit? Eh, sino ba ang top contributor ng pagdumi ng environment natin? Di ba yung mga malalaking bansa, just like China, just like US, yan, doesn't work. Economic growth, industry, innovation, reduce inequalities, sustainable cities and communities. Responsible consumption, climate action, ganun din. Top contributor ng maduduming pollutants, China and US. O, paano yung pipigilan yun? Life below water, life on land, peace, partnership. O, diba? Kailan nila balak na achieve? 2030. Anong taon na ngayon? 2023. Last 7 years. Meron pa tayong world financial crisis or global stagflation. So, sobrang makalangit. World Health Organization is sa pinakamakapangyarihan na organization specifically during the time pandemic. Okay, and actually until now nga meron pa ring impluwensya ang WHO sa maraming bansa. Kasi kung tutusin, if you will observe the recent pandemic, no, hindi naman yung government na makapangyarihan kasi nakabatay sa sinasabi ni WHO, lahat ng mga post and rules and regulations. World Trade Organization naman, ito yung nag impose ng mga rules and regulations regarding free trade. Actually, kasali tayo dito sa WTO. Kapag kasali ka dito sa organization na to, you have to lay down all of your restrictions, yung mga policies na meron ka na nagre-restrict para makapasok yung mga products ng ibang bansa. Anong malaking problema doon? Babahain tayo ng maraming mga produkto at mga foreign businesses. Anong handa ba yung local businesses and products natin? Wala namang masama sa free trade. It's just that um, we have to equip our people. We have to equip our people dito sa free trade na to. Hindi pwede kasi isasabak natin yung mga tao natin, sabihin natin, hindi, kaya niya yan. Hindi mo naman in-equip. Kailangan i-equip natin sila. International Monetary Fund, ito yung isa sa mga uh, talagang makapangyarihan. Kasi nagpapautang sila ng pera sa isang bansa na declared bankrupt. Okay? So, anong meron dyan? Ito ay sobrang malapit sa kwento ng 1997 Asian financial crisis. Ano ba nangyari noon? During that time kasi, early 90s, yung Asia sobrang ganda ng ekonomiya nila. Kaya may tinatawag na tiger economy. The tiger economy. Yan, the tiger economy. Yan yung mga Asian countries. Ngayon, natuwa yung ilang mga Western investors. So, pinuntahan nila, specifically, ang pinakamaganda during that time na ekonomiya ay yung Thailand economy, the Thai economy. Sobrang ganda ng ekonomiya ng bansang Thailand during that time. So, ang ginawa ng mga Western investors, nag-invest. At isa sa mga industriya na kung saan binuhos nila yung pera nila doon ay yung real estate. What is real estate? Of course, it's about properties. Yan, condo unit, bahay, lupa. Yan, that's real estate. So, ang nangyari ngayon, nag-invest doon. When I say nag-invest doon, ibig sabihin noon, yung mga investors, nagpunta sila sa mga institutions, mga financial institutions ng Thai economy, and then, pinalakas nila yung advertisement and marketing sa pagpapautang sa mga tao para pasukin ang real estate. Okay, yung properties.
na hinihikayat nila ang maraming tao na bumili ng properties at nang sa ganun na magkaroon din sila ng sarili nilang investments. Now, just like what happened. Actually kasi, baka isipin nyo na yung 2008 global recession, kasi kung daw nagkakamali, na-discuss ko na ang 2008 global recession last time. Ang 2008 global recession ay nagkumpisa sa real estate sa US. Okay? Real estate din. Sino may kasalanan? The greed investors, yung mga sakim ng mga financial institutions. Tanong, ganun din ba sa 1997? Yes. Totoo lang, nauna ang 1997, chronologically, di ba? Kaya kung titignan natin, no, bagot na bagot tayo pagdating sa usapang values, pagdating sa usapang spiritualities, pagdating sa usapang philosophies, parang ayaw natin pag-usapan yun, parang wow, banal, di ba? However, if you're going to look at the two crises, di ba, yung 1997 and 2008 global recession, it has something to do with greed. It has something to do with greed. Sakit ng mga tao pagdating sa pera. Balikan natin yung kwento. Tuloy natin yung kwento ng 1997. So, ano nangyari? So, yung mga Western investors, hinikayat yung maraming tao sa Thailand, mangutang kayo, kayo mag-alala, dahil maganda naman yung ekonomiya. However, just like what happened in 2008 global recession, maraming tao hindi makabayad. Kasi nga, nagpautang lang na nagpautang, hindi naman chinek kung kaya ba ng standard ng mga tao. Ano nangyari? Nung pumasok yung mga Western investors, bumubulusok yung ekonomiya, lalo pang bumulusok kasi syempre, binigyan ng pera, sinustentuhan ng investment. Ang problema, walang polisiya ang Thai economy during that time sa tinatawag na capital flight. I don't know if na-discuss ito during your AP9 economics. Capital flight, ibig sabihin yung sabayang pag-alis ng mga investors. Tapos yung investments nila ay dadalhin nila pabalik sa kanilang bansa. Sa madaling salita, yung pera na nilagak nila sa ekonomiya, kung saan, sa isang bansa kung saan sila nag-invest, automatically tatanggalin nila yun. So, anong masama doon? Immediate ang pagbagsak ng ekonomiya ng bansa na tinanggalan nila ng investments nila. Kaya, ano nangyari ganito? Kung gaano kabilis yung pag-angat ni Thai economy dahil sa pagdating ng mga Western investors, ganun din kabilis yung pagbagsak nito. Ano ba nangyari? Nung nakita ng mga Western investors na, uy, yung mga tao hindi na makabayad ng utang nila. So, ang ginawa nila, yung natitira nilang mga pera sa mga financial institutions sa Thailand, automatically kinonvert nila yon from baht to US dollars. Tinangay palabas. Okay? Tinangay mula sa Thai economy, tinangay nila. Lumabas sila, bumalik sila sa bansa nila. Okay? So, syempre, ano nangyari? Yung dating maunlad, tuloy-tuloy na pagbulusok, biglang bagsak siya. Okay? Syempre, dahil bagsak yung ekonomiya mo, may utang kayo mga tao, lalong pabagsak ng pabagsak. Okay? Bagsak ng pabagsak. Ngayon, dito na pupasok yung globalization, yung political, connectedness, political and economic. Dahil ang bansa natin, or rather, ang Thailand konektado sa Singapore, Malaysia, Vietnam, nadamay yung mga bansa na yun. At dahil tayo ay konektado sa Indonesia, ang Indonesia ay konektado sa mga bansa na nadamay din tayo. At dahil tayong mga Southeast Asian countries ay konektado kay South Korea, nadamay sila. Ganon din ang Japan, nadamay dahil ang Japan ay konektado kay South Korea. Ganon din. Muntik nang madali ang China. Ang hindi lang masyadong naapektuhan ay yung Brunei. Bakit? Kasi although konektado sila sa mga bansa sa Southeast Asian region,
Meron silang oil. Sobrang sobrang mabili yung oil nila, mayaman yung bansa nila. Kaya hindi sila masyadong naapektuhan. So that's 1997 Asian financial crisis. So what's the point of that? Ang punto nun, pagpasok ng International Monetary Fund para iligtas yung mga bansa, may mga kailangang gawin yung bansa na ililigtas ng International Monetary Fund. Okay, dinidikit ko na kay International Monetary Fund ipopost ko yung article, so please read it. Ito ay kay Professor Walden Bello. Si Professor Walden Bello, kung di ako nagkakamali, sa university, sa Singaporean University ata siya nagtatrabaho, nagtuturo. Ang nangyari sa kanya, isa siya sa mga sumulat at nagbigay ng kritisismo sa nangyaring 1997 Asian financial crisis. So what happened? Nakakuha siya ng napakaraming statistics, and this statistics sobrang nakakalugmok. Kung minsan nga parang isipin mo baka hindi naman totoong tao yung statistics na yun. To the point kasi na nangyari halimbawa sa South Korea, 800,000 people, Koreans, ang nawalan ng trabaho. So, ang nangyari kasi doon, bakit ganun kadami ang na-lay off? Ang International Monetary Fund kasi, this is actually available in a film. Ang title ng film ay Default. Korean film. Search na lang. Ang nangyari, kapag ang International Monetary Fund papasok siya sa isang bansa, isa sa mga kinakailangan gawin ng bansa is to ensure yung declaration na tinatawag na bankruptcy. When you say bankruptcy, it means as in walang pera talaga. Ang problema, during that time na bumabagsak ang ekonomiya ng Korea, meron pang 11 financial institutions, 11, ang nagpa-function na sumusuporta sa ilang mga kumpanya na meron pang mga empleyado, trabahador. So what happened? Sabi ng IMF, papasok kami, bibigyan namin kayo ng pera. You have to ensure that these financial institutions will be declared or would be declared bankrupt. Sabihin nun, technically, ang gusto nila sabihin, i-must lay off nyo yung mga tao. Gets natin? Kasi syempre, itong financial institutions na nagpa-function, sila yung currently na nagsusustento sa mga kumpanya. If you remember, di ba, yung gobyerno natin, nung nagkaroon ng pandemic, nagdeklara sila ng mga financial support sa ilang mga SMEs or yung tatawag na small medium enterprises na nangangailangan ng pasweldo sa mga empleyado nila. Currently silang nagpa-function pa rin, kaya lang medyo kapos na yung problema. May mga empleyado sila na kailangan pasweldoin. Ganon. Yun yung nangyayari. Yun yung nangyari doon sa 11 financial institutions sa Korea. Ang problema, yung IMF, here comes IMF to the rescue. Ang problema, i-rescue namin kayo, mag-declare kayo ng bankrupt. Okay, yan yung nangyari. That's why, grabe yung naging mass layoff. Doon pumasok yung tinatawag na konsepto ng IMF suicides. To the point, kinakailangan i-layoff sila. So, ang problema, yung mga tao, yung mga tinatawag na breadwinner, meron silang mga pamilya, may anak sila, may asawa sila. Hindi nila makayanan yung psychological trauma ng pagkawala ng kanilang trabaho kasi syempre in-expect nila lifetime employment na yun tapos magre-retire sila. Ang nangyari, natanggal sa trabaho, hindi makayanan yung psychological implication. So, anong ginawa? Hindi lang sila basta nagpakamatay. Ang gagawin nila, this is written in the article, hindi lang to basta gawang barbero. Papatayin nila yung kanilang asawa, yung kanilang anak. Pagkatapos nilang mapatay yun, tsaka sila magpapakamatay. Ganun kalala. Okay, ganun kalala yung nangyari sa Asian financial crisis. Ayan, ito yung pelikula. Title ng pelikula ay Default. Ito yung title ng article ni Professor Walden Bello. I-upload ko yon. The Insecurity of Asia's Financial Crisis. Okay, let's go with treaties. So, pag sinabi nating treaties, ito ay, sisimplahan ko na lang ha, ito ay kasunduan
ng mga bansa or ng dalawang bansa na written form and legally mandated by international law. An example would be the BRICS. Hindi sila magiging BRICS kung wala silang treaties or agreement. Okay? So ang ating po sa konteksto ng Pilipinas, no, meron tayong tinatawag na diplomatic power at ang may diplomatic power ay ang presidente. And siya yung may kakayahan na magpirma sa mga tinatawag na agreements or treaties. But hindi ibig sabihin na pumirma siya automatically ay i-impose sa atin yung agreement or treaties na yun. Kailangan muna itong aprobahan ng two-thirds ng Senate, members of the Senate. So, ilan yon? 24. Ilan ang two-thirds nun? 16. Okay, two-thirds. So, kaya, if you're going to look at the election that we have in the Philippines, ito yung dahilan kaya may mga, 'di ba, yung mga bumubuo sila ng mga political parties in order to ensure na ang presidente or ang mananalong pangulo ay makakapagpasa ng mga batas na gusto niya. Kasi kahit pa presidente yan, if hindi niya hawak ang Kongreso, ang Senado, wala siyang magagawang batas. Okay, wala siyang kakayahang gumawa ng batas. Pero kaya niyang impluwensya ng Kongreso na gumawa ng mga batas ayon sa kanyang kagustuhan. Okay? So, yun yun. So, ito ay na-discuss ko na si Yuval Noah Harari, pero yung librong 21 Lessons ay hindi pa. So, ito yung credential ni Yuval Noah Harari. So, ang ganda lang na sinabi niya dun sa libro, In a world built huge by relevant information, clarity is power. So, kahit sino pwedeng mag-join sa debate, pero at the end of the day, you have to maintain a clear vision. Ito yung libro, Homo Deus, pinakita ko na nakaraan. So, ang ganda lang dito, no? So, ang sinasabi dito sa statement, galing doon sa libro na yun, whereas in 2010, obesity and related illnesses killed about 3 million people, 3 milyon ang pinatay ng mga related illnesses and obesity. Sabihin, diabetes, heart attack, cardiovascular diseases. Pero yung mga terorista na kinatatakutan ng maraming mga tao, 7,000 lang. Sa madaling salita, anong meron? Pag tinignan natin ang maigi, no, ang Coca-Cola, ang McDonald's, ang Starbucks, mas nakamamatay pa sila kumpara sa ISIS at saka sa Al-Qaeda. 'Di ba? Yung mga multinational corporations na to na tahimik lang, pero pag tinignan mo na maigi, meron silang negative social implications na hindi napapansin ng maraming mga tao kasi they utilize pleasure in order to influence the people. On the other hand, yung terrorist kasi, fear ang ginagamit na emotions. Kaya, grabe yung effect na hatred against them. Okay. Yun siya. Power Matrix. Na-discuss natin yan. O yan, ganda ng libro ni Noam Chomsky, Media Control, The Spectacular Achievements of Propaganda. Ito ay isang libro, ang title ay Untold History of the United States, kung saan pinakita dito na ang Amerika ay isang double agent. 'Di ba? Sinasabi nila na hero sila, pinatay, kinalaban ang mga Aleman during the World War II Germany. But at the same time, yung mga negosyante nila ay sumuporta sa maraming mga German uh, German agenda. Okay, kasi nagbenta sila ng maraming mga uh, uh, assets sa mga German soldiers, sa German politicians. Right now, merong umaangat na bagong superpower, China, Russian Federation, and India. Political show-off ang nangyayari in terms of prowess, education, Olympics, business, innovations, BRICS. Yan. Okay, so yan ay mga balita lang naman about Russian Federation. So ito ay isasagutan ninyo, ipopost ko ito. Ayan, ang gagawin nyo lang dito sa mga editorial cartoon na ito ay you have to explain the message of this editorial cartoon. Ayan. Chinese bully, US bully, pick a side. Ayan. USA. Oh, ayan. Napag-aralan natin ito na nakaraan, di ba?
Coca-Cola, McDo, mga pleasure, mga dopamine-induced companies yan, nag-i-induce ng dopamine. Yung pink na yan ay utak. Ano kaya ang ginagawa nila sa utak? Okay. So, I think that should be it. So, maraming salamat sa pakikinig. I hope na magagawa niyo ng maayos ang inyo pong online activity. Pasensya na at hindi ko kayo mamimit, but I hope na na-appreciate niyo itong video discussion na pinrepare ko para sa inyo. Maraming salamat and tayo ay manatiling mahusay at ligtas at may malasakit sa kapwa. Maraming salamat.